Hindi namalayan ng Iran ang pinakabagong ginawa ng United States of America. Ito ay bilang bahagi sa sinabi ni US President Donald Trump na kanilang ipaghihiganti ang dalawa nitong sundalo na nasawi sa naturang pag-atake ng Iran sa Jordan. At inamin na rin ng US Central Command na hindi lang dalawang sundalo ang nasawi sa Jordan sa ginawang pag-atake ng Iran. Meron na namang karagdagang US soldier na nasawi sa ginawang pag-atake ng Iran sa Iraq. Ano naman ang ginawa ng United States of America? Pag-usapan natin yan dito sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. At dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na rin ng matamis mong like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 20, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Magbibigay tayo ng pinakabagong update sa giyera na nangyayari sa pagitan ng United States of America at ng Iran. Mula noong Sabado, July 18 hanggang ngayon, July 20, mga matitinding pag-atake na ang ginagawa ng United States of America sa Iran. At hindi ito sa paligid lamang ng Iran kundi mismong sa loob ng Iran. Nagkaroon na rin sa kauna-unahang pagkakataon mula noong buwan ng Marso hanggang ngayon na meron ng mga sundalo ng Amerika ang mga nasasawi dahil sa mga ginagawang pag-atake ng Iran. Halos lahat ng bansa sa Middle East ay inatake na ng Iran sa paghihiganti nito sa Amerika sa pamamagitan ng pag-target nito sa mga base militar. Ayon sa Amerika, ang ikinasawi ng karagdagang sundalo nila, ito ay dahil sa mga napabagsak na mga drones ng Iran. Ito ay controlled detonation. Ibig sabihin mga kaibigan, bumagsak na ang mga drones ng Iran pero aksidenteng may sumabog dito. Ito ang dahilan kung bakit nasawi ang isang sundalo ng Amerika. At yan ay nangyari sa Iraq. Ibig sabihin mga kaibigan, maging ang Iraq ay inaatake na rin ng Iran. At dito mga kaibigan, tina-target ang US base. Galit na galit naman mga kaibigan ang Kuwait. Dahil sa pag-atake ng Iran ay tinarget nito ang kanilang desalination plant. Take note mga kaibigan na desalination plant. Walang kinalaman dito ang United States of America at taliwas ito sa kanilang pahayag dahil sinasabi ng Iran ang kanila lamang tinatarget ay mga base militar ng Amerika. But now, can you imagine? Desalination plant. Dito kinukuha ng Kuwaitis ang kanilang mga malinis na tubig na iniinom at ayon sa ulat, 90% ng Kuwait dito kumukuha ng malinis na tubig. Now can you imagine? Wasak ito. Ibig sabihin mga kaibigan, pahirapan ngayon sa Kuwait ang pagkuha ng malinis na tubig. So lumalabas mga kaibigan na hindi lang mga base militar ng Amerika ang tinatarget ng Iran, kundi maging mga lugar na kung saan ito ay mahalaga sa mga bansa sa Middle East. Isa pa mga kaibigan ay ang airport ng Jordan. Inatake din ito ng Iran. Marami ang mga nagsasabi baka nagkamali lang ng calculation ang Iran sa kanilang gagawing pag-atake. Marami din ang mga nagsasabi mga kaibigan na baka nagsiselos ang Iran sapagkat sa halip na sila ay kampihan ng mga bansa sa Middle East dahil kapwa sila Muslim pero mas kinakampihan pa nito ang United States of America maging ang Israel. Kaya ganun na lang kung umatake ang Iran sa nasabing mga bansa. Lalong-lalo na sa mga bansang ito nariyan ang maraming mga base militar ng Amerika. Ngayon, sa ginawa naman ng Iran, hindi na nahimik ang United States of America. Sa halip mga kaibigan na maghiganti ang Iraq,
maghiganti ang Jordan, maghiganti ang Bahrain at Kuwait, pero ang Amerika ang kumilos. Ayon mismo sa ulat ng Al Jazeera, US attacks nuclear site, Kuwait desalination plant hit. Ayan mga kaibigan, maliwanag na ang desalination plant ng Kuwait ay inatake. Pero ang naghiganti mga kaibigan, ang United States of America. Ano naman ang kanilang tinarget? Ang nuclear site ng Iran. Mahalagang bagay din mga kaibigan para sa Iran ang kanilang nuclear site. Bilyong dolyar kasi ang pinag-uusapan dito. Pero inatake ito ng United States of America. May matinding banta pa si US President Donald Trump matapos ang pag-ataking ito. Ayon kay Trump, hindi yan ang katapusan sa kanilang gagawing pag-atake. Marami pang mga pag-atake ang kanilang gagawin. At ayon kay Trump, malalaking pag-atake ang kanilang gagawin. Ika nga mga kaibigan, swiftly punish Iran. Ito ay dahil sa meron ng mga sundalo ng Amerika ang nasawi. At ang pinakabagong ginawang pag-atake ng Amerika mga kaibigan ay ngayong araw na ito, Lunes, July 20, 2026. Kung iyong mapapansin mga kaibigan, day by day, step by step, palaki ng palaki ang digmaan sa pagitan ng United States of America at Iran. Nagbabadya rin mga kaibigan na umatake ang Israel. Ito ay dahil sa mga pahayag ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at merong matinding banta sa Iran. Ayon kay Benjamin Netanyahu, malaking pag-atake ang kanilang gagawin sa Iran kung sila ay aatakihin. Kasi ganito mga kaibigan, sa mga nakaraang araw hindi pa umaatake ang Iran mismo sa lupain ng Israel. Marahil tinatansya ng Iran. Marahil nag-aalangan din ang Iran sapagkat alam ng Iran na ang Israel ay maghihiganti. Maliwanag din mga kaibigan na sa mga pahayag ni Benjamin Netanyahu ay naghihintay lamang itong unahan. Sa ngayon mga kaibigan, ayon sa Defense Minister ng Israel na si Israel Katz, ay nakahanda ang kanilang mga fighter jets kung kakailanganin na. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga opinyon at komento dyan sa comment section at manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. At kung gusto mo ang ganitong mga contents at baka naman bago ka lang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe. So mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. Mag-ingat nga po pala lahat ng ating mga OFWs na nasa Israel, na nasa Middle East. Sana ay ayos lang ang inyong kalagayan. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.